Magandang araw po sa lahat. Ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng extension cord na may switch. So, unang-una ay ating ihanda ang ating mga kagamitang gagamitin, kagaya ng surface type utility box, kapirasong kahoy na pagdikitan natin dito. Kasi itong kapirasong kahoy ay nagsisilbi itong mount or nagdadagdag ng bigat para kapag naging buo na yung ating extension cord ay hindi siya madaling matumba at dumulas kung nasa tiles tayo. Pangatlo, itong trigang plate. Pang-apat, dalawang pirasong convenience outlet. Panlima, itong switch na gagamitin natin. Pang-anim, wire stripper. Pang-pito, screwdriver, flat type, at ano tong tawag dito, star type. Pang-limang kasangkapang gagamitin or materials ay ang male plug. Pang-anim, itong number 16 na stranded type na wire or kawad. Pampito, itong 1 foot long na THN wire number 14. At pangwalo, para sa ating kaligtasan, gumamit tayo ng gloves. Okay, so mag-umpisa na tayo. Para sa kaligtasan, magsuot tayo ng gloves. Para hindi tayo matusok. So una, kunin ang kahoy, kapirasong kahoy at ang surface type utility box at i-screw ito dito sa kahoy. May screw na dito sa loob, kunin mo lang. Saka mo i-screw dito. So yan ang ring hitsura na nagawang pag mount ng surface type utility box. Pagkatapos, tabi mo muna, kunin yung trigang plate gamit ang flat screw, buksan natin. Sikwatin mo lang yung gilid, saka mo ilagay ang dalawang convenience outlet at isang switch. Una ay switch. Unahin yung paglagay dito sa gilid. Pangalawa, pangatlo, kaya yan ang resulta niya, itsura. Sunod na gagawin, kumuha ng i-wiring natin to. So itong sa may puti, pag inon natin yan, dito natin ilagay yung
main source natin. May line 1 at line 2. So dito natin itutusok sa may switch banda. So kuha ng THHN number 14 na wire. So estimate mo lang mga almost 2 inches. Gumamit ng 3 piraso. Tsaka balatan ng mga 10 centimeters. So ganito ang gagawin, 3 piraso. Saka mo i-jumper dito. So yan na yung itsura natin sa pag-jumper. So ito yung line 1 at saka ito naman yung line 2. Or line 1 at saka ito yung line 2. Sunod na gagawin ay kabit na natin itong ating duplex na stranded wire. Screw muna kasi may takip ito. Kunin ng isang takip para sa daanan mo ng wire papasok. Tapos pwede mo nang ilusot dito. Pag nakalusot na, para maging safety yung extension cord mo kahit ma-aksidenteng mahila, gagawa ka ng tinatawag na underwriter's knot. So paggawa ng underwriter's knot, ganyan, saka ganun. O may sip. Madali lang gagawin. Kahit hilain pa yan, hindi yan matatanggal. Saka ka dito magbalat para i-connect mo na dito sa yung trigang switch. So yung isa dito, tamang diin lang. Yung isa dito, para may supply ka sa line 1 at line 2. Ganyan. At pwede mo na itong i-screw.
At ilagay ang takip. Natapos na ang ating extension cord na may switch. Dito naman tayo sa pagkabit ng male plug. Tanggalin ng screw. May screw dito sa loob. At balatan ang dulo gamit ang wire stripper. Saka ikabit sa male plug. Kabit ulit na nandun na yung wire. Siguraduhin walang nakadikit na hibla, kahit isang wire na hibla dito, kasi nagdudulot ng sunog kapag may nakadikit dito na kahit kapirasong hibla lang ng wire. Saka mo ibalik ang takip sa loob lamang ng 20 minutes. Sa loob lamang ng 20 minutes nakagawa tayo ng napakagandang extension cord. Extension cord na may switch. Testing time. Okay, on. Gana. Sunod na kuan. Wait lang. Sige, on. Off na. On. Next outlet. Okay, on. On na dia, steady. Off. On. Okay.